umaga sa inyo, mga nagkape na ba kayo? Welcome sa programa ang Bawal ang Pikon! Matapos po na mabigo na mahalal bilang alkalde ng Maynila noong 2016 elections, kumakandidato naman ngayon bilang vice-alkalde ng nasabing lungsod ang ating pong panauhin. Kung papalari na manalo, ano-ano ang maaari pa niyang maiambag upang mapaunlad ang Maynila? Hindi pa ba siya napapagod? Hindi pa ba nagsasawa sa palagi ng tampuhan? Pero bago po natin pag-usapan ang iba't ibang mga issue, panoorin niyo muna po ito. Anak ng tinaguriang longest-serving mayor ng Maynila na si Ramon Bagatsing at kapatid naman ng dating kongresista ng ika-4 na distrito ng Maynila na si Attorney Dondon Bagatsing. Siya ay si Attorney Amado Bagatsing. Nanilbihan siya bilang kongresista ng ika-5 distrito ng Maynila sa loob ng 20 taon. Siya rin ang nagtatag ng grupong tinatawag na Kabaka o Kabalikat ng Bayan sa Kaunlaran na isang non-government organization. Layo nito na makapag-abot ng tulong sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang iba't ibang serbisyo gaya ng free healthcare, kabilang na ang pagbibigay ng libreng gamot. Maliban dito, kasama rin sa serbisyong ipinagkakaloob ng grupo ang pagbibigay ng mga bukasyon na kurso na naglalayong magbigay ng trabaho sa mahigit kumulang 150,000 na mga miyembro ng Kabaka sa lungsod ng Maynila. Sa darating na 2019 midterm elections, ang puwersa ng Masang Pilipino o PMP ni Manila incumbent Mayor Joseph Ejercito Estrada at Kabaka ni Attorney Amado Bagatsing ang susubok na makakuha ng pwesto sa lungsod ng Maynila. Ngayong sila ang magkaalyado sa darating na eleksyon. Ano-anong mga programa kaya ang nais na isulong ng tambalang Estrada at Bagatsing na makapagpapaunlad para sa lungsod ng Maynila? Dami na ho din itong pinagdaanan mula pa nung lahat ng pinuntahan ko na estasyon. Galing ako Channel 4, Channel 2, Channel 7. Laman na ng balita hanggang ngayon. Re-retire na ako dito. Para alamin po ang detalye tungkol sa kanyang kandidatura, let's welcome to the program Manila Vice Mayoral Candidate, former Representative Amado Bagatsing. Welcome. Please. Salamat sa pagpapaunlak. Pero let's get it straight. Bati na kayo ngayon ni Erap? Well, tutuusin mo noong 2013, tumakbo siyang mayor ng Maynila, congressman ako noon. Ako nakatahang congressman na sumuporta sa kanya. First time siyang tumakbong mayor. Nanalo naman siya sa distrito ko ng 20,000 votes. Ang total lamang niya sa buong Maynila was only 34,000. So, alam mo naman, matagal niya ng kaibigan din ng ama ko. Pero nung matapos ang term ko noong 2016, I submitted myself sa tao. Kaya nga, kasi hindi ka na naniniwalang kaya pa ni Erap. Dahil yung mga issue noon ng mga taxes. So, bigyan ng alternatibo ang Manileño. So, pero hindi tayo pinalad. So, pero ba't suddenly ngayon, dati hindi ka palo sa patakbo ni Erap. Tapos, hindi ka naniniwalang kaya pa ni Erap. Pati nga yung kalusugan ni Erap, naku-question pa that time, di ba? Dahil parang kaya pa ba ito? May sakit na yata ito. Parang yung dalawa, parang sino sa atin ang mas pwede pa. Bakit ngayon pumayag ka mag-running mate? Talaga wala na akong plano tumakbong sa politika. Ang balak ko tulungan na lang ang samahan namin Kabaka. Pero one fine day, tinawagan ako ni Mayor Erap, nakipag-dinner sa akin. At kinoconvince niya ako tumakbong vice mayor niya. Sabi ko nga sa kanya, sa mayor, sabi ko, wag na ako. Pinahirapan mo na ako last election kako eh. Kung ba't kayo biglang mahal na mahal mo ako ng vice mayor. So marami siyang ini-explain sa akin. Kinonsyensya pa niya ako. Sabi niya, alam mo, napag-iiwanan tayo sa Maynila. Nung panahon ng ama mo was the longest serving mayor, 15 years. Ang ama mo ay miyembro ng Big Three ng Manila, Lacson, Villegas, Bagatsing. Noong mga panahon na yon, yun ang golden years ng lungsod ng Maynila, number one. Sabi niya, kailangan mabalik natin yung imahe na ang Manila is the best city in the entire Philippines. Tulungan mo ako, sabi niya. Dahil meron akong reclamation project
na 1,200 hectares na magbibigay ng sigla muli at masusulong ang ating lungsod. Oh, pero hindi mo ba nasabi sa kanya na sabi mo ka mo, Mayor, napag-iiwanan tayo. Ikaw ang Mayor eh. Diba? Alam mo, nung sabihin niya yung 1,200 hectares, alam mo, chairman ako nung araw sa house sa Games and Amusement. Oo. So nakita ko yung development ng reclamation area. At talagang pumasok sa ulo ko na pag hindi, maraming gusto magtayo ng reklamasyon. Pero nung sabihin sa akin ni Mayor Erap na approved na ito, padre, take off na ito, nagulat ako. Kasi talagang wala nang pupuntahan ang sino man lungsod, lalo na ang lungsod ng Maynila. Dumami ang populasyon namin, hindi naman lumaki ang lansangan namin. So, sa dami ng populasyon, hindi naman lumaki yung land area. So, masyado ang pressure sa loob ng Maynila. So, ang isang ama ng lungsod ngayon, kinakailangan nag-iisip ng ano makabubuti sa kanyang lungsod. You have to create development, to create wealth para magbigay ng trabaho. Hindi mo naman pwedeng buwisan yung old Manila. So, kinakailangan talaga, kung gusto mong umusbong ka, talaga mag-reclaim ka. Eh, yung sabi niya, 1,200 hektarya, hindi po maliit yun. Yung MOA, wala pa siguro 100 yun. So, 15 doble ng MOA. At ang Global City siguro wala pang 100 hektarya yan. Dahil I used to work with a company before. Eh, ito 1,200. So, ang potential, sabi nga ni Mayor sa akin, Padre, sa umpisa pa lang ng project natin, 500,000 more or less ang makikinabang dyan na taga Maynila. Sa construction pa lang ng mga gusali, trabaho na sa Manileño yan. Pag natapos yung gusali, employees naman ang kailangan dyan. So isipin mo, ang source of trabaho ang ibibigay sa taga Maynila. Pagkatapos, tapos yung mga gusali, magbabayad na ng amilyar yan, business tax. Diyan, umpisa nang sumisigla ang ekonomiya ng Maynila. Diyan, pati sweldo ng teachers, income ng barangay, sweldo ng pulis, sweldo ng ospital, equipment ng ospital, equipment ng eskwelahan. Top of the line tayo dahil may pera tayo. At wala tayong buwis na ipapataw sa mga taga-Maynila dahil itong bagong sityo ang siyang magbibigay ng pondo para bigyan ng serbisyo ating lungsod. Yeah, but that will still depend sa klase ng pamumuno na magaganap. Kasi the reason why you ran against Mayor Erap, dahil hindi ka nga naniniwala na ma-implement niya yung ibang mga bagay na dapat pang ma-implement. And nabaligtad na ba ngayon yung pananaw na yun? And you think na with that, kakayanin ma-implement yung kwento na yun o kwento lang yun? Hindi naman. Kaya nga itong sabi niya sa akin. Alam mo, sabi niya, Padre, last term na ako. Yes. I have 3 years left. Itong project ko will go beyond 3 years. Gusto ko ikaw ang partner ko. Dahil ikaw naiintindihan mo yan, wala kang inapi, maganda record mo, tumutulong ka sa mahihirap. 33 years na ang kabaka, puro mahihirap at tinutulungan. Kaya gusto ko, ikaw ang magpatuloy ng project ko, sabi niya gano'n. So, sino ba naman hindi makikiliti doon? Talaga naman gusto kong paglingkuran ng bayan Manileño. Kaya lang, I always respect kung anong resulta ng eleksyon. Okay. Siya ang nihalal, so be it. Kaya retiro na ako. Biglang tinawag ka. Tulungan mo akong balik natin ng perlas ng silanganan ng ating lungsod. Malaki utang ng mga bagatsing sa Maynila. So hindi ako pwede tumalikod dyan. Binibigyan ka ng pagkakataon to make a difference. At doon sa nakita kong plano niya, talagang I want to be part of something beautiful kasi Kuya Daniel. Okay. Kung talagang reklamasyon, yan na lang ang pag-asa ng Manileño. So pinaniniwalaan mo ngayon na after 3 years, ay ikaw ngayon ang ipopwestong mag-mayor? Hindi naman sinasabi ikaw ang pwesto. May oportunidad kang maging ama din ng lungsod. Yes, kung but I mean, kung sakasakali, di ba, na ibig sabihin, kahit naman hindi ka mag-vice mayor sa kanya, if you really wanted to run again as mayor, di ba? Pero siyempre, iba yung magbabice ka muna, di ba? Kaya lang, ang sinasabi ko lang, naniniwala ka kay Erap ngayon na after 3 years,
bibitaw siya at hindi isa sa mga kamag-anak niya ipapalit o hindi isa sa kanila ang mag-take over at tutuparin yung, sige, tulungan kita. Ikaw naman dito ngayon ang ano. Kasi yan ang reklamo ni Isko eh. Sinasabi ni Isko, pinangakuha mo ko isang beses lang tapos ngayon kaya linabanan siya, di ba ganon? Iba usapan nila eh. Ito sa ayaw sa gusto ni Mayor Erap, tapos na siya. Yes. Last term na siya. So whatever it is, ako naman, yung privilege to serve the people, nandun nga. Okay. Ang ama ko, longest serving mayor. Ako, 20 years congressman. Anak ko ngayon ang kanilang binoto. Kapatid ko naging congressman. Malaki utang namin sa bayan Manileño. At kung bibigyan ako ng parte, kaya to be part of something beautiful, wala nang pupuntahan ng lungsod, Kuya Daniel. Yung reklamasyon na yun, lahat kami gusto namin gawin yun. Pero yung pagiging presidente ni Erap, na i-fast track niya yan. Talagang yun na lang ang susi para sumigla, sumulong ang ating lungsod. Ang Pasay na katabi namin sa Maynila, meron silang 900 hectares. Ang Nabotas, may 650 hectares. Kaya lang, ang naaprubahan pa lang ay Pasay at Manila. Isipin mo kung hindi nag-file si Erap ng reklamasyon. Ito ang Pasay, ito ang Nabotas, ito kami sa Maynila. Abay, lahat ng basura sa ayon pupunta. Naalala mo last year, malakas ng bagyo, ihinampas ng Manila Bay lahat ng basura sa Ross Boulevard. Abay, kawawa naman kami sa Maynila. So ngayon, yung ginagawang desilting, paglilinis sa Manila Bay, forma na lang yun kasi re-reclaim din eh. Hindi naman. Kailangan naman talagang ayusin na yung reklamasyon. Ay, hindi lang reklamasyon, yung paglilinis ng Manila Bay. Yes, but what I'm saying is tatambakan mo din naman. Well, eventually. Diba kasi parang ito, naguhukay tayo ngayon. Hukay tayo dahil lilinisin natin. Ang plano mo at ang long-term reclamation. O di yung ginastos mo dito, tatambakan mo na naman ulit. Kasi yung mga basura na yan, pag tinambakan mo, lulubog na yan. Yung inaalis nila ngayon, na ngayon problema pa rin kung saan dadalhin. Why do this? Well, part ng mandate ng DENR yan eh. No, but I mean, may mandate ang DENR, but let us be practical. Diba? Parang, anong kalokohan na gagawin natin, ang hukayin natin, tapos tatambakan natin ulit dahil approve pala reclamation dito. Pero yung kanilang ginagawa is from Cavite all the way to Bataan yun eh. I know, pero inuuna natin ngayon Manila Bay. Diba? Kaya nga forma tayo ng, ano natin dito, dahil tapos pala, re-reclaim lang pala. Well, eventually, kanya-kanyang lungsod, kinakailangan na mag-kwan din eh, gumawa ng paraan para mag-create din sila ng additional income sa kanilang lungsod. Eh. So, ito yung approach ng national agency. But that does not stop any local government from proceeding with its development plan. Ang maganda lang ngayon, pinakaalaman ni Presidente Duterte, dito na sa akin ngayon yan ang mga approval. So, ibig sabihin, ang long-term plan talaga is eto talaga, re-reclaim yan. Doon papunta eh. Oo. So talagang yun ang kasi kagaya ng mga usap-usapan hindi pagtatayuan niya ng mga casino, pagtatayuan ng mga iba-ibang mga yung area na yung gagawin daw na parang ang dinig ko pa nga parang mini Las Vegas yung mga ganun eh. Ando na actually sa Parañaque yun eh. Oo. Ando na yung mini Las Vegas sa Parañaque. So kami naman sa Maynila para bang mga headquarters ng mga multinational, mga offices muli. Okay. Parang talagang 1,200 hectares, napakalaki nun kada niyan. Parang gagawing business district ito business ngayon. District, educational, housing, park. Okay. Talagang futuristic. Miski Singapore ngayon iba na mga approaches nila outside the city na Okay. Miski Singapore, nung sila'y from 7 million tourists, bumaksak sa 5 million. Nagpanic si Lee Kuan Yew, buhay pa si Lee Kuan Yew dun. Bakit nawawala ang turismo sa atin state? Ano nangyayari? Nagpaaral siya. Wala naman excitement sa Singapore ayon sa pag-aaral nila. Anong dapat natin gawin? Gumawa tayo ng excitement, sabi nung study nila. Ano yun? Maglagay ka na ng 2 theme park. O kaya meron silang marina, theme park doon, yung barko, paalam mo na sa ibabaw ng hotel, at yung Sentosa, Resort World Sentosa, which is 30 to 40 minutes away from the city. Pero reklamasyon, yung sa may marina na yun. Marina Bay Sands. Yes, that's around 350 hectares. At yung Sentosa, swamp yun. So, finast-track ng Singaporean parliament yan. Yung 5 years, ginawa nilang 3.5 years.
O ngayon, balik sa 9 million ang turismo sa Singapore. So, hindi na natin kinakailangan i-reinvent ang wheel eh. Ang Hong Kong, ganun din. Ang Dubai. Hindi. Lalo na Kaya nga, ibig talaga sabihin, puro so, ano yan. Kagaya kami sa Manila, swerte kami, meron kaming frontage sa Manila Bay. So, ilan lang kami may harap ng Manila Bay. Cavite, Parañaque, Pasay, Manila, Navotas, Malabon, Bulacan. So, lahat ng nasa loob, wala na pupuntahan yan. Wala expansion yan. Papuntang langit na yan. Eh kami, meron kaming tubig. Pwede kaming as far as your eyes can see. So, meron kaming potential for growth. Kaya balang araw, siyempre, ang labanan po ngayon, Kuya Daniel, iba na ang alkalde ngayon eh. Ang labanan ng alkalde ngayon, kinakailangan parang isang ama ng isang pamilya na kinakailangan bigyan mo ng magandang bukas ang iyong anak, ang iyong pamilya. You have to be hardworking, you have to be a visionary, you have to produce income. Para mabigyan mo ng sapatos, ng damit, pag-aaral ang iyong ang iyong mga anak. You're the president of your own city. Yes. Pero, ibig sabihin, ang ultimate goal mo ngayon, maging mayor. Kasi stepping stone mo lang itong pagbabice mayor. It's a dream, no? Yes, yes. Pero ako paniniwala ko, kagaya ngayon, wala naman akong balak tumakbo na. Balak ko tumulong na lang sa aking samahan sa Kabaka. Pero sa amin nga, hindi naman tao nagdi-disposition sa iyo. Eh. Man proposes, God disposes. So, pwede tayo magplano, pero kung anong talagang pakay ng taas, kaya ako, very good example. Talagang ayoko na. I've given my best. But may call to action eh. Eh, hindi naman ako tatalikod given the chance. And meron naman window. Although it's just a window, but at least there's a window. Oo. Nalusutan mo na ba yung mga kasong ikinakaso sa'yo dati? Kasi right after sumuporta ka kay Erap, mukhang na ganyan-ganyan ka eh. Pinalitika tayo, wala naman na-approve. Kinasuhan ko naman sila. Oo. Pati si Napoles, Kaya nga, kinasuhan ko si Napoles. Sabi nga niya, hindi ko kilala yan si Congressman Bagatsing, wala akong dealings dyan. Public statement, public apology. So, pinalitika ako nun eh. Dahil ako sumama kay Erap noong 2013. At tinalo namin sila. So, right after election, binalikan ako. Eh, wala, politika. Pero wala naman silang na-prove. Pero hindi ka ba talaga nangurakot? Wala naman ito kurakot natin. Wala. Parang wala ka bang... Magkano ba ang kinita mo sa mga SOP? Hindi naman. Anong SOP? Yung mga standard operating... Wala. Di ba pagka congressman ganun, di ba maraming mga... Ay, hindi. Nung panahon namin may pork barrel. Oo. At proud ako sabihin na yung pork barrel ko, ginamit ko sa aking distrito. At proud din ako sabihin na ang may kasalanan kung bakit ang mahihirap sa aking distrito ay hindi ko na matulungan ng gusto dahil nailipat yung korupsyon sa mga ahensya. Parang tinanggal nyo sa amin. Tinanggal mo sa amin. Binigay nyo lang sa iba. Binigay nyo sa iba-ibang ahensya. Kami, may mandato ng tao. Pag lumapit sa amin ang mahirap, ano namin, sana namin kukunin yung pagtutulong sa kanila. Matalang nung araw may pork barrel, na ituturo namin, o maglagay ka sa ospital, maglagay ka sa eskwelahan, natutulungan mo ang mahirap. Wala naman mayaman na nakikinabang sa pork barrel ng congressman. Kung mahihirap, nakikinabang dyan. Pero congressman, nakikinabang din. Well, alam mo na, bawat kasi paano ba, lalagyan mo to. O, sasabihin mo dun sa isang papalagyan ko yan. Lagay ganun na lang. Well, hindi naman lahat ng congressman ay ganoon. Oo naman. Siyempre, marami namang marami matitino. Ang importante, nasa sa bayan-bayan na botante, kung yung kanilang public official ay talagang tumutungo sa kanilang pangangailangan. Ang Manileño ba ngayon, sa tingin niyo po, matured na pagdating sa eleksyon? Kasi alam niyo naman, ang isang problema daw ngayon, sa pagdating ng eleksyon, hindi pa rin talaga mawala-wala, vote buying. Apart from vote buying, nandiyan pa din yung mga pangamba na manipulasyon naman sa mga nilikot na pikos, yung mga tipong gano'n, o yung mga, marami pa rin pong gano'n. Nakita niyo ba ngayon ang pag-angat ng Manileño pagdating sa pagboto? Alam mo, doon sa akin distrito, mas, siguro pwede ko sabihin, mas wise ang mga tao sa akin distrito. Tinatanggap ang pera, pero binoboto yung dapat. Meron naman lugar, nagpapakatotoo sa perang nakuha. Kaya sinasabi ko sa mga mamamayan sa Maynila, ang pera importante, pero ang pera hindi bumoboto. Ayaw bumoboto. So tanggapin ang pera, iboto yung dapat.
Pero mali pa rin yun. Bakit? Tinatanggap mo galing sa hindi tama. Abay, binabastos ka ng tao, di bastusin mo rin, tanggapin mo yung pera niya. Sapagkat ikaw yung binabastos binabaliit ka. Di baliitin mo rin siya, kunin mo, pero iboto mo yung dapat. Hindi yung pera magsasalta, ikaw ang boboto. Sa tingin mo, nandun na sila sa stage na Tingin gano'n? ko, dahil sa television, dahil sa radio, dahil sa kapihan, at least sa amin sa Maynila, totoo yun. Meron, kagaya ng isang araw, kausap ko lang yung isang kaibigan ko, ano ba kamandag ng pera sa bilihan ng boto? Pag binigyan ka ng pera para bumili ng 10 boto, ilan ba kamandag ng pera ibibigay sa'yo? Halimbawa, 500 piso. Siguro sabi niya, ang magpapakatotoo dyan, 30-40%. So, in other words, kinuha lang yung pera, pero hindi lahat nagpakatotoo. Sino yung nagpapakatotoo? Yung mga walang pakialam sa politiko. Whether nandiyan kayo, wala kayo, hindi naman ibang buhay ko. So, tanggapin ko na lang yung pera mo. At least, kahit paano, meron akong pambigas ngayon. Pero lumiliit yung bilang ng mga ganong klaseng tao. Dahil, alam mo na, hindi ko mahirap ka, kaya mo na lang akong bilhin. Meron din akong dangal. Kaya ngayon, ang tao sa amin, medyo wise na. Kukunin ko pera mo dahil minamaliit mo ko, balitin din kita. Binastos mo ko, pero hindi kita iboboto kung tingin ko hindi ka karapat-dapat. So, nung natalo ka, feeling mo, talo ka talaga? Well, ako, ang in-offer ko sa Manileño yung serbisyo namin sa Kabaka. Tama, wala akong pera. Pero meron akong serbisyo. Ang aming samahan, 33 taon na. Meron kaming huling project namin, 5 taon na yung clinic namin. 2D echo, x-ray, ECG, ultrasound, libreng doktor, libreng gamot. Yan naman hindi naman kami gobyerno. Pero 5 taon na kami. Yung aming daycare center, 23 taon na. Libo-libo na kung mga 30-40 mil na bata ang graduate dyan. Yung mga unang nagpag-aral sa Kabaka Daycare Center, ngayon mga anak na nila nag-aaral doon. Pangalawang henerasyon na. Ang aming KMTC, Kabaka Manpower Training Center, 30 years old na. Una-una kami sa Metro Manila. Siguro kung mga 70 mil na graduate dyan, welding, housekeeping, lahat. Libre lahat yun. Libre yun. Dito, nakatandem ang congressman. Okay. So may facilities kami at yung pondo ng congressman, ginagamit niya, kami nagbibigay ng mga tao para mag-aral dyan. So yung Kabaka is na NGO. NGO. So hindi rin to party list. Pwede kami mag-party list, pero hindi pa kami sumasali sa party list. Pero what I'm saying, as of now, hindi kayo wala kayong party list na. Pero pwede kayo pero for the longest time na Kabaka was there, talagang non-government organization. NGO kami talaga. Pero ngayon, ang tinatakbuhan mo ay Vice Mayor. How can you be better than the other candidates? Kasi especially the incumbent, 'di ba? Ngayon paano piliin ka nila na mag-Vice Mayor ka over doon sa mga nakaupo na ngayon? Well, ang sinasabi ko nga sa mga kababayan ko na sa taga Maynila, miski wala ako sa pwesto, nakakatulong ako. Pero aaminin ko, mas malaki matutulong mo kung ikaw ay nasa pwesto. Kasi sa akin, yung kapangyarihan, binabalik mo sa tao. Ini-empower mo ang tao. At siguro, ngayon, ang natakbuhan ko ay Vice Mayor lamang. Yung papel ng Vice Mayor, presiding officer ng council. So, yung power of oversight sa mga pang-aabuso o kaya yung hindi maganda, yan, kontrolado mo. Dahil ikaw presiding officer. Pero talagang programa ng isang lungsod nanggagaling sa ama ng lungsod, ito ang mayor. So, very supportive ako sa plano ng mayor dahil bilang isang Manileño, gusto ko umangat kami muli. Gusto ko bumalik yung dating yabang ng Manileño na pag sinabi mong Manileño kami, dating. Kasi nung araw, miskin nung kami nasa high school, iba pagka nanliligaw ang Manileño Kalaban mo probinsyano yung babae, miskin na kartada 8 yung probinsyano, kartada 5 yung Manileño. Ang katulog mo lumigaw sa babae, yung magulang O Inday, Manileño yan, diyan ka na. Dating yan. Ngayon mas sikat na probinsyano. Mas sikat na probinsyano, totoo yun. Diba? Nadali. Kaya gusto ko ibalik. Kahit napatay na si Pinuno. Kaya ngayon na gusto ko ibalik, gusto ni Mayor Erap ibalik. Ibalik yung ikang proud ka to be a Manileño again. Pero ang ngayon, sa nakikita natin, ang biggest problem na sinasabi ninyo,
ay yung kakulangan talaga ng, kumbaga parang napakaliit ng bahay, napakarami ng naninirahan. So, ano ang kadugtong noon? Kasi certainly, papasok dyan ang economic status ninyo. Yung iba't ibang mga aspeto ng buhay ng mga taga-Maynila. Dahil habang lumiliit ang ginagalawan mo, lumiliit din ang oportunidad mo. So, how do you intend now to, kasi hindi naman at once yung reclamation I mean, hindi naman at once susulpot lahat yan. So, yung parang meron tayong short term and long term. So, short term, anong tinitignan niyo dito? Hindi naman talaga masyadong long term ito. Sasariwain ko lang isipan natin. Pumasok si Presidente Duterte, halos kasabay niya pumasok ang China sa West Philippine Sea. Wala pa dalawang taon si Presidente Duterte, may landing strip na, may building na, na-reclaim na. China yun. Hindi nga, kaya nga sinasabi ko, ang technology ng reklamasyon ngayon, mabilis na. Mabilis, pero kailangan mo ng pera. Well, partnership naman yan eh. Okay. So, it's a partnership with the private sector and the city. So, anong so within partner 3 years' dito? time. Anong partner dito ng... Well, hindi ko pa nakikita kung sino-sino. I have not seen the documents. Pero alam ko, 4 ang developer dyan. So, in other words, ang alam ko rin na mapa-fast track ang tubig magiging lupa within 3 years' time. Kasi sabi nga ni Erap sa akin, Padre, yung tubig magiging lupa sa loob ng 3 taon. Tapos na ako noon. Gusto ko ikaw na magpatuloy ng buong plano ng reklamasyon na yan. So, in other words, parang malaki na ang natambakan pagkatapos niya ng kanyang term. Which, yun ang tinitingnan mo na eto ngayon ang kusakali, ako na magtutuloy nito. Ngayon, Papalarin. pagka na lupa na yan, may mga bibili na dyan. So on the 4th year, pag may bumili, on the 5th year, mag-umpisa construction. Pagbili ng mga investor ng lupa dyan, sa susunod na taon, bayad na ng $1 milyon. May papasok na sa kaba ng Maynila. Umpisa na ang masasayang araw namin sa Maynila. Pero do you agree ba dun sa gusto din ni Presidente Duterte na mag-federalism tayo? Alam mo, Kuya Daniel, kung naalala mo nung araw, 87 ako naging congressman, di ba? 1987. Ang posisyon ko nung araw, ang posisyon ko rin ngayon. Federal, unicameral, at saka Federal, unicameral, parliament. So yun pa rin ang posisyon ko ngayon. Hybrid pa rin. Bakit? Parliament, para sa akin, 20 taon akong congressman, hindi angkop sa bayan Manila, sa buong bansa, ang 2 chamber. Mabagal ang legislasyon. Nag-hostage yan yung 2. Sino mas sikat? Ito pang-presidente, ito pang-lokal. So ito mas angkop sa masa. Ito, ang ambisyon to puro maging presidente. So yung legislasyon, kawawa ang mahirap. Pag pinag-isa mo yan, unicameral, mabilis sumagot sa pangangailangan ng kasalukuyang panahon. So, parliament. Federal, nung araw, pero nagpasa kami ng local government, pinalakas mo na ang pamahalaan lokal, pero mas masarap na rin yung federal. Kasi ako, paniwala ko, different strokes for different folks. Mag-create ka ng mga gobernador na bawat rehiyon. Magkakaroon ng kompetisyon yan. Sino mas magaling na administrador? So, ang pakikinabang dyan ay mga negosyante. Ikaw gobernador, ako gobernador. Sabihin mo sa negosyante, dito ka, may tax incentive ka. Hindi naman ako papayag na hindi rin ako lalaban doon. Dahil yung investor na yun, magbibigay ng 3,000 trabaho, maglaban tayong 2. So magbe-benefit yung investor. So, bababa ngayon ang cost ng paghahanap buhay. So, magkakaroon ng different strokes for different folks. Yung mas magaling at mas creative na administrador, siya magbibigay ng kasaganahan sa kanyang probinsya o lungsod. Pagka naman uulo-ulo. Pag ikaw ay mag-abusadong gobernador, ay walang negosyante at pupunta dyan, hihirap ang iyong probinsya, maiiwan ka sa pansitan. Correct. Hindi pareho ngayon. Nahihirapan ang negosyante. Ang negosyo nagbibigay ng hanap buhay at buwis. Ba't pahihirapan mo? Mula sa barangay hanggang sa gobernador. Paano? Kotong-kotong. Kaya nga, so kung federal na yan, sige, mangutong ka. Itong kalaban mo hindi nangungutong. Yung investor sa pupunta. Di para kami ketong, lahat pupunta sa iba. Masakit lang kung pare-pareho silang nangungutong.
Parang ubos tayo piliin mo na doon. lang. Piliin mo na lang. Saan mas mababa kotong, di ba? Balas na ng Pilipino. Hindi naman siguro aabot doon. Well, bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga Manilenyo para makausap po ang ating tumatakbong Vice Mayor at makita po natin kung ano yung mga gusto pa niyang magawa sa pamamagitan po ng inyong mga katanungan sa kanya. Sa pagbabalik ng programa, ang Bawal ang Pikon! Welcome back. Ito ang programa ang Bawal ang Pikon. Sama pa rin po natin ang hindi nyo na ipagtatanong Manila Vice Mayoral Candidate, former Representative Amado Bagatsing. Kasi, ewan ko, sa bagay kayo, mga nabutan nyo na. Bata pa kami. Malit pa akong bata. Hindi kasi, yung tatay. Ito kakontemporaryo ko, yung tatay naman kakontemporaryo ni Erap, di ba? O yung mga... di ba sila di ba tatay mo kakontemporaryo ni Erap? Tanda naman ang konti tatay ko. Pareho sila nag-mayor lang. Pareho sila nag-mayor. Pagka Bagatsing, dati talaga pag Maynila, Bagatsing, ganon. Yung mga... tingnan natin, mga taga Sampaloc, Manila, si Barangay Chairwoman Pilar Astronomero. Magandang umaga po. Tuloy kayo. Nandito po si former Representative Amado Bagatsing. Magandang umaga po, Kuya Daniel, at kay Congressman Bagatsing. Magandang umaga rin po sa mga kapitbahay namin dito sa Barangay 577. May tanong po ako, Congressman, paano po ba ninyo matutulungan ang mga senior citizens dito sa Sampaloc? Bihira po kasi ang umaabot ng 100 years old. Sana po kahit 75 years old ay makakuha ng kahit kalahati para po ma-enjoy nila yun. Yan po ang pinaabot ng mga senior dito sa Sampaloc. Bigyan nyo daw na mas maaga. Kung pwede nga lang, 75 na eh. Oo nga. Sabi na, Hindi malapit na rin tayo doon. Pero di ba di ba pwede naman yun through council padaan? Lahat naman yan, Kuya. Kasi meron Daniel. national, meron sa inyo. Well, nung congressman ako, isa ako sa mga bumalangkas na alisin yung VAT sa mga senior citizens sa mga gamot at sa mga restaurant. Ngayon, as far as the local is concerned, pamahalaan lokal, lahat po yan pwede kung may pondo ang lungsod. Oo. Kaya sinasabi ko, kinakailangan parang isang mabuting ama, mag-create ng development ang isang alkalde. Para magkaroon siya ng pondo na maibabalik niya sa serbisyo. Wala ba kayong pondo sa Maynila ngayon? Well, sasabihin ko sa ngayon, sa dami ng tao sa amin, hindi pa kakayanin yung ibaba sa, let's say, 75 years old. O kahit 80 man lang. Miski nga 90, may hirapan pa eh. Ganon? So, pero, pag natuloy itong reklamasyon na ito, Chairman Pilar, sigurado, meron tayong pagkukunan ng pondo, maaaring magkatotoo yung maibaba. Yung 100,000, hindi lang sa 100 taon. Baka maging 80, 90. Question de pondo lahat yan. Ano bang isip mo ngayon para sa mga senior? Dapat Well, ako, naalagata mo na yung mga kagaya natin. medyo matagal-tagal pa naman tayo umabot na 100. Pero, ang nakikita ko ngayon sa akin pagbabasa ng mga barabarangay, unang-una, huwag na pahirapan pumunta pa sa tanggapan ng City Hall. Ibaba na in tandem with the barangay officials. Ang distribution ng benepisyo sa mga senior. Yung kanilang birthday gift at yung kanilang maintenance. Alam mo kasi kinakailangan para humaba pa ang buhay, umiinom ng mga maintenance yan. Dapat talaga ang national at local tulungan ng senior citizen. Magkaroon ng subsidy para yung iniinom na maintenance na dapat araw-araw, kung kulang ang pondo, imbis na araw-araw, ginagawang every other day, hindi parang baliwala. So again, pondo lahat lumalabas yan. Pero ibig ko sabihin, padaliin sa mga senior ang benepisyo nila. Hindi yung papipilahin pa.
kinakailangan mag-usap lang ang pamahalaan lokal at saka yung mga barangay officials. Kung patay na, alisin na sa listahan. At yung bagong magiging senior, ipalit doon sa namamatay. Ang question, patay na, nakakuha pa ng benepisyo. Mas matindi nga, iba, nakakaboto pa. Abay, mas... Diba, paano, patay na, nakakaboto pa. Oh. So, kailangan linisin lang talaga, Kuya Daniel. Ayan po, Chairwoman Pilar, iboboto niyo ba to? Natawa si At Chairwoman. gusto po ng mga taga-Sampaloc, magkaroon po ng kabaka clinic dito. Ay, Bukod po sa mga health center namin, dito po para na maramdaman po nila ang diretsong serbisyong totoo. Lalo na po sa mga senior citizens at mga kababayan dito sa Sampaloc. Saan ka ba At naka-base? saka po sana po magkaroon po ng medical mission dito sa lugar namin. Saan ka ba Ang Kabaka headquarters po ay nasa foot of Nagtahan Bridge, Pandakan. So malapit lang sa Sampaloc yan. Malapit lang. Kabila lang yun. Tatawid ka lang sa Nagtahan Bridge, andun na yung Kabaka. Dahil doon sa Kabaka po, meron kaming klinika doon na sabi ko, ang kanila 5 taon na, na libre. Lalo na sa mga senior, lalo na sa kanilang blood chemistry. Updated yun every now and then kinukunan sila. Meron kaming x-ray, meron kaming 2D echo, meron kaming ultrasound, baka gusto malaman ng senior kung buntis sila o hindi. Pwede. At iba pa facilities. Pero hindi pa kayo naglalagay sa iba na Well, ibang nung area? nakaraan, naglagay kami sa Sampaloc Oo. clinic, pero yung mga diagnostic laboratory sa lipat pa rin. headquarters, di kasi pwede buhatin Oo. So, ito Ba't nga plano. tinanggal nyo? Kasi ayaw naman nila yung programa ko Hindi Ayaw ako nanalo Ayaw ng mga taga-Sampaloc? Oo. Pagka ayaw mong hindi nanalo si Amado, ibig sabihin, ayaw mo yung programa niya. Oy, ba't inalis mo? Di kahit ba ayaw sa'yo, di bayaan mo sila. Abay, doon ka muna sa mga may gusto sa'yo. Gusto kami ng Sampaloc, gusto kami ng Pandakan, gusto kami ng 5 distrito. So, doon kami naglingkod. Di lalo, Respeto namin, Kuya Dan. di lalo ka nga ayawan, inalisan mo. Hindi naman, Di ba kung hindi mo inalis, baka magustuhan ka later on. Rinirespeto mo yung kanilang mandato Hindi nga, kaya nga. Hindi naman yun government Kaya diba? kaya NGO naman yun hindi naman kami obligado dahil hindi naman kami gobyerno. Ngayon, Vice Mayor na takbuhan ko, magkakaroon tayo ng kahit papano control or supervision sa lahat ng mga health center at hospital. So dyan, gagawin natin parang Kabaka Clinic yung mga health center natin. Pero dapat, kung pag-aralan mo na rin ibigin yung hindi umiibig sa'yo. Hindi ibig naman natin. Ayan. Puntahan natin ang mga taga-Bambang. Sige po, salamat po sa inyo dyan. At sa Bangbang naman tayo. Tignan natin si Kagawad Nico Gatmaytan. Puro pang nakaupo pala to. Kagawad, magandang umaga sa inyo dyan sa Bambang. Andito si Congressman Amado Bagatsing. Ano ba ang may paglilingkod? Okay po. Good morning po, Kuya Daniel. Good morning po, Ginoong Bagatsing. Ang akin pong tanong po sa inyo, ano po ang inyong magagawang solusyon tungkol sa mga illegal vendors, lalong-lalo na sa Quiapo at Divisoria, na nagdudulot ng matinding trapiko sa mga motorista at ang mga bumabiyahing mga walang disiplinang tricycle na yun lamang naman po ang pinagkukunan nila ng kita. At kasama po sila sa mga bumoto sa iyo. Ano po ang inyo pong magagawang solusyon po doon kung sakali pong kayo ang mahalal bilang vice-alkalde ng Maynila? Yun lamang po. Una, Kagawad Nico, salamat, no? Pero ang pwestong hinahangad ko po ay Vice Mayor lamang. Wala po tayong control sa executive. Okay? Pero sa mga ordinansa, sa mga resolusyon, sa pondo, at sa hearing, para yung ikangang argabyado, maliwanagan, yan, matutulungan natin sila. So, yung sa mga vendors, sa traffic, talagang trabaho po ng mayor yan. Sabihin ko man ang gusto ko, wala naman ako magagawa dahil hindi naman ako mayor. Pero, meron tayo regulatory body dyan sa tricycle. Okay? Meron din naman kasama ng MMDA tsaka police sa traffic. Yung sa vendors, alam mo, madaling sabihin na aalisin natin. Pero kagaya na magpapasko,
Sabihin sa'yo, pwede ba ho, pampasko lang ito. O, kaya lang kung minsan, tapos na Pasko, ayaw pang Hindi. bitaw, Sasabihin naman, pambagong taon naman ho. Hindi, pang-skwela naman ito. Kaya, Pang-skwela, magpapasokan na. Para naman, diba? so, understanding kung saan ang gagaling, may compassion ka, pero dapat may order naman. Huwag mo naman may chaos. So, siguro itong pwede natin gampanan bilang Vice Mayor, magkoconduct ako ng public hearing para magiyahan ang alkalde at ang karapatan ng mga both the pedestrian and the vendors. In other words, hahanap tayo ng solusyon na katanggap-tanggap sa lahat. Hindi naman tayo mang-aapi dahil hindi naman tayo nang-aapi talaga. Pero re-respetohin din natin ang karapatan ng lahat. But pwede din naman sa iba pang part ng mga ordinances na pwede nyo mapag-usapan with regard to that. No? Correct. Kaya nga sabi ko, yan ang kaya kong public hearing. ipangako dahil yan ang mandato ko as Vice Mayor. Pero yung huli-huli, hindi po trabaho ng Vice Mayor. Nasa Mayor po yan. Mga after 3 years. Ganun, pwede. Salamat sa inyo dyan, Kagawad. At puntahan natin isa pang Kagawad naman sa Santa Mesa naman, Manila. Former Kagawad naman to, June season. Mukhang gustong tumakbo nito. Ano kaya tatakbuhan naman pag dating ng panahon. Magandang umaga po. Ano po may paglilingkod? Tuloy kayo. Magandang umaga po, Kuya Daniel at Congressman Bagatching. Ang tanong ko po ay tungkol po sa PNR Railway Expansion Project na sabi ay maaalis daw ang mga private resident sa Manila, particular sa Sampaloc at Santa Mesa. Ano pong assistance po ang magagawa natin sa mga urban poor na maapektuhan po ng proyektong ito? At paano po natin malelesen yung epekto po ng pagbabago? O mababayaran po ba ng sapat ang mga maapektuhan ng proyektong ito? Salamat po. Yeah, tama ka dyan, June. No? Marami nang nakipag-usap din sa akin dyan. Ito ko, Kuya Daniel, yung sa flyover, sa Skyway, yung mga tatamaan ng right-of-way. Yes. Mga private property ito. Although kinikilala natin ang kapangyarihan ng Estado for the greater good of majority, ang saligang batas sinasabi rin naman, protektado rin naman yung mga property owners sa just compensation. So, bagamat may kapangyarihan ng Estado, may kapangyarihan din naman, protektado rin naman ang mga property owners. So doon sabi ko nga sa kanila, pag tayo po nandiyan dyan, we will definitely hear this case and yung just compensation. Kasi sabi nga nila sa akin, tignan mo sabi nila, Amado, ito binili namin ng araw mura lang. Ibabayaran kami sa zonal valuation. Kung baka nasa kama kami, ibababa mo kami sa lupa. Abay, hindi naman ayos yun. So dapat, hindi zonal valuation, market price din. Para man lang yung presyong ibibigay dito, maging parehas ng buhay namin, yung pinanggalingan namin. Saka babawasan pa din naman yun even if it is existing market price. Di ba meron pa rin special price na ano ang gobyerno doon? Masama nga zonal Ayun na. Mas mataas ang market sa zonal. Tapos babakbakan pa ng pababa. Ginagamit lang yung zonal for purposes of taxes. So ang kanilang haing, wag naman yung nasa kama na kami, ibababa mo kami sa lupa. And that can be at least pwede natin sila assisted tulungan through yan. Dahil mahihir namin sa council. Council yun, with the help of the mayor also. Okay, yan. Salamat po sa inyo dyan. At sa San Andres, Manila naman tayo, si Alvin Rama. Magandang umaga sa inyo dyan, San Andres. Tuloy po kayo. Ano ang ating may paglilingkod? Good morning, Kuya. Good morning po, Vice Mayor Bagatching. Ang akin lang po may tatanong ay tungkol po dito sa lugar ng San Andres Bukid. Kasi po, matagal na po akong nakakapansin sa lugar na ito at alam ko naman po kung anong kagandahang loob meron kayo sa inyong pagkatao dahil nasasaksihan ko rin naman po ang mga magagandang bagay na ginagawa niyo po dito sa lugar na inyong nasasakupan, kagaya po nito Manila. Dito po kasi sa San Andres Bukid, karamihan po sa mga batang paslit dito napapansin ko, mga nadidisgrasya dahil sa mga bahay na sa tabi lamang ng daan
na walang depensa man lang para yung mga bata ay mailigtas sa mga ganung pangyayari. Mga paslit po, kawawa naman kung nasasagasaan dahil minsan may mga magulang na hindi natin alam kung anong ginagawa nila sa bahay nila. Napapabayaan ang mga bata, pakalat-kalat sa kalye. Ayun, bigla na lang tatakbo. Ngayon, minsan may mga kotse daraan o anumang sasakyan, nadidisgrasya yung bata. Paano po kaya to? Ano po kaya ang maganda magagawa nyo para dito po, Vice Mayor Bagatsing? Salamat po sa inyo. Ano ba tatakbuhan mo? Okay. Alam mo, kasamang Alvin, unang-una, alamin natin sino ba barangay chairman mo para gumawa ng paraan na una, baka kailangan maglagay ka ng hump. Okay? Pero dapat, yung mga tanod natin dyan, talagang alalayan yung mga kabataan. Dahil kuminsan naman talagang sa kapal ng bata doon sa amin San Andres. Wala nga kaming factory ng mga, factory. Pero factory ng bata, meron kami doon Oo. So talagang unang-una, yung ama ng barangay, kinakailangan alalayan niya ang constituents niya. Kung ano matutulong ng lokal, susuportahan lang yan. Kasi masyadong localized na yan Kung kailangan maglagay ng hump, okay lang. Kung nasa main road ka naman, kung kinakailangan ng barandilya, para wag makapostit yung mga bata noon, hindi gawin natin. Pero lahat ito manggagaling sa barangay. Parang initiative will come from the barangay para kung anong support, kung anong support na kailangan nila, they'll forward it. Wala namang problema sa amin yan Sabihin lang sa amin kung paano kami makakatulong. At saka, maging responsable po tayong mga magulang. Huwag yung anak lang ng anak. Pagkatapos ay pinakawalan nyo na lamang na parang kuwa doon sa di ba? Ay, masasagasaanan nga yan. Maraming salamat sa inyo dyan. Sa Santa Ana, Manila naman tayo, si Lynn Valdez. Magandang umaga po, Santa Ana, Manila. Tuloy po kayo. Ano po ang may paglilingkod? Good morning, Kuya. Good morning, Attorney Bagatsing. Ito po ang aking tanong. Ano po ang magiging plano ninyo patungkol sa problema ng street parking? Kasi po, in reality, madami na pong sasakyan at wala na pong maparadahan sa Maynila. Ang nangyayari po ay nagiging target lang ito ng mga towing. Salamat po. Street parking. Pero mga ordinances pwedeng dyan. Problema talaga, Kuya Daniel, yung street parking. Yun ang sinasabi ko kanina. Maliit ang populasyon ng araw, kasya sa Maynila. 3 doble yung populasyon, hindi na mo lang kayo lansangan. So, talagang maraming stroke dyan. May mga chairman tayo na ginagamit na revenue making yan. Pumarada ka, re-regulate nila. O sa gabi, pumarada ka, pero magbayad ka. At yung pondo, pumupunta sa barangay. Ginagamit pang pakain sa mga tanod, pambili ng insurance. In other words, sa magandang bagay naman, nare-regulate sila. Pero talagang meron ng panukalang batas na bawal ka nang bumili ng kotse kung wala kang garahe. Ginawa nila sa Japan yan at sa ibang bansa. Talagang ang problema ay totoo. Kinakailangan harapin. Kumakapal ang populasyon, hindi naman lumalaki lang sa akin. Ako, gusto ko talaga magkaroon ng maraming parking building sa Maynila para maisap ang traffic. Kung walang parking building, saan ka nga naman paparada? Di sakali ka paparada. Ginajustify na lang para kumita. Pero actually, ang lansangan para sa sasakyan, hindi para sa paradahan Pero ang realidad, walang pupuntahan. Kaya kahit hanggang ngayon, sa Raon, ganun pa rin Kahirap umikot Kasi diba? Tumoble, trumiple nga ang lahat. Ang sasakyan, mas marami. Last year, bago dumating yung Train 1, diba? Lahat ng tao nagbili ng sasakyan dahil sa susunod taon, mataas na. Hindi nila alam, yung mas murang kotse, mas tinamaan ng tax na mas nataasan pa sila unless na high-end yung binibili. Malakas ang bilihan ng kotse pero wala naman pupuntahan. Walang paradahan. Paradahan. Pagka naka-reclaim kayo dun, dadami paradahan mo. Pwede pa naman ngayon na, Kuya Daniel, talagang ikaw, kung meron kang pera, meron kang lupa sa Manila, yung ilalim, commercial, yung third, fourth, fifth, parking na yan. Ang lakas ngayon kumita niyan. Dahil walang paradahan ng tao ngayon. Mas gusto ng tao pumarada sa parking building dahil
hindi mananakawan. mas safe. Minsan sa lansangan ka, nawawala pati gulong mo eh. Mabuti nga kung gulong na lang, minsan yung sasakyan na mismo nawawala. Di ba? Ayan, maraming salamat po sa inyo dyan. At sa Paco, Manila naman tayo, si Romeo Godoy Maglunsod, chairman ng Solid Manila Riders Club. Eto. Magandang umaga po sa inyo dyan. At mukhang nag-aabang na kayo ng plaka sa noo. Good morning po, Kuya Daniel Razon at Congressman Amado Bagaching. Mula po sa Paraiso ng Batang Maynila, ang Solid Manila Riders Club ay meron pong katanungan sa inyo. Nawala. Nako, sandali. Boss, sandali ha. Dali lang po. Humina tapos nawala. Parang problema niya yata ang internet. Diskriminasyon. Ayan. Ang uri ng aming transportasyon ay unti-unting pumapatay sa amin. Ano po ba ang aasahan ng... Teka, nawawala. Teka muna. Andali. Andali, boss. Pakiulit lang po kasi meron na ba pakitest na mukhang unahong nawala yung inyong boses eh. Mukhang naharang kayo ng na barikadahan. Pakiulit lang po. Pwedeng Mang Romy, patingin, test ulit. Baka meron ng audio. Congressman Amado Bagaching. Go ahead. Ang tanong lang po namin, kung sakali napapala rin kayo na maging pangalawang ama ng lungsod ng Maynila, ano naman po ang mapapala ng rider? Gayong ang inyong mga kasama noon sa Kongreso ay nagpanukalan ng doble plaka at isang pahirap sa mga kagaya naming Manileño. Hindi naman ho kayo galit. Okay. Medyo masama lang po yung loob, Kuya Daniel. Masama loob. Yan. Sige, pag sasamahan ko kayo dun sa plaka. Kaya panukala daw kasi na yung dalawa, meron sa harap. Lalagyan ng Pero sa inyo, ano daw ba mapapala ng mga riders sa inyo? Talagang, unang-una, unahin ko lang sa angkas. Yes, please. Dahil sila, namumotor sila. Alam mo yung angkas, malaki tulong. Ang limousine, pang mayaman. Ang taxi, pang middle class. Ang angkas, pang masa. Bakit nung araw, Grab, Uber, bilis, inaaprubahan? Bakit pagdating sa pang mahirap, matagal? Actually, nakabitin pa nga So, sabi ko, asa ng social justice dyan, sa ng equity. Yun lang ang kaya Sa totoo lang, mas mabilis yung motor, angkas kaysa sakwan sa mga Grab Oo. So, kasi motorsiklo rin naman yun. So, in other words, nirespeto natin ang pangangailangan ng mga nasa motorsiklo. Ngayon, yung sinasabi niyang plaka naman, ito'y naging concern ng pulis. Yes. Dahil sa riding in tandem. So kung riding in tandem, siguro sinasabi ng pulis, dalawa na rin ang plaka, tandem na rin kayo, sa harap, sa likod. Dahil kung minsan, hindi malaman kung sino yun Di ba? Pero ang problema nila doon, sinasabi nilang argumento dyan, alam mo, pagka ikaw ay gagawa ng kalokohan, una, hindi ka naman maglalagay ng tamang identity. Tama ka din. Diba? Dahil, yung iba nga, hindi nga naglalagay ng plaka at all. Diba? Dahil, so ang tinatamaan, yung mga talagang sumusunod din naman sa batas. Tama ka doon. Kaya yun ang kanila namang inaargumento. Pero ang sabi naman nila kasi, miski naman ng kotse, dalawa plaka, isa sa harap, sa likod. Pero yung paglalagyan, Kong kasi nakita mo naman ng motor. Una, may problema ka sa aerodynamics kapag nilakihan mo yung plaka na nasa harap. Diba? Tapos kung harap, hindi naman kagaya ng auto, may lalagyan ka talaga ng plaka. Yun, sagabal sa tinidor, sagabal dun sa maraming nakita nyo naman yun, ayan, nandun ang headlight. Di ba, sa harapan na gano'n. Tapos... Paano mo ilalagay dyan yung pangalawang plaka? Yan. Boss, pinapaliwanag ko na nga yung boss. Hindi naman ako kalaban ko. Kuya Daniel parang... Kaya mo, puntahan kita dyan, Sige,
Mag-bike kayo dun sa sa Congress. O, Talagang national concern yan eh. National Hindi na sakop ng pamahalaan lokal yan eh. Pwede natin kayo sa Maynila. Pero paglabas mo ng Maynila, huhulihin ka na. Huhulihin ka. Kasi may gano'n naman ordinansa sa Maynila. Pwede. Di ba? Mandaluyong. Bawal ang riding in tandem. Bawal ang angkas. Bawal ang backrider. Backrider. Pero paglabas mo, pwede. Ay, lalakad ka muna. Sakay ka na lang ulit sa kabila. Sige po. At tignan natin kung ano ang mangyayari. Pero Congress yung isang problema nyo na yan. Yan. Magkita-kita tayo. At sige, bibili rin ako ng bisikleta. Namin si Congressman Amado. Ayan, Ayan, nakita mo, May mga grupo ka na doon. Kaibigan ko yung mga riders eh. Yung mga rider. Sumasakay ka ba? Nung araw. Motor, takot na ako, baka sumalempang na naman eh. Medyo malutong na buto natin eh. Aksidente na nga ako dyan, kaya na-operahan ako dahil nahulog ako sa motor, kaya ayoko na. Ganun ba? Okay. At salamat po sa inyo dyan, mga riders, At mag-iingat kayo sa... Maraming salamat po, Kuya Daniel. Mag-iingat po kayo. At basta... Helmet nyo, suot nyo. Suot nyo yung mga helmet nyo, Huwag kayong magmumotor ng walang helmet. Mas maganda yung... mahal ang ulo nyo. Yung iba kasi bibili ng tigwa 150 na helmet. Kaya tanong ng mga 150 lang ba halaga ng ulo mo, di ba? Kasi pagka nabagok sila, kasamang nabibiyak yung ulo nila ng helmet. Ganun maraming mga problema. Sa Balut Tondo naman tayo. Manila, si Rustom Sorbito. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Balut. Tuloy po kayo. Nandito po si Congressman Amado Bagat-Singh. Ano po may paglilingkod? Good morning, Kuya. Good morning po, Congressman Bagat-Singh. Kung kayo po ang maupo, ano po ang magiging kalagayan ng mga pedicab dito sa Tondo? Kaya ko po naitanong, ang dami na pong pedicab. Hindi mo malaman kung sino yung may lisensya o wala. Pag nasagi mo, galit pa nga. At saka isa pa, kung maningil yung mga pedicab, sila nasusunod, hindi ikaw. Ang lalaking mangontrata, malapit malayo. Ano ba ang magiging kalaga ng mga pedicab dito pagka bang naupo? Yun lang po. Salamat po. Magandang tanong yan, Rustom. Siguro dyan pwede ako makialam dahil dadaan sa konseho yan eh. Okay. So maihihir natin yan, maproteksyonan yung nananakay at maproteksyonan yung nagmamaneho, yung operator. Yan, pwede kong sagutin yan. Pagdating ng oras, maghihiring tayo. Huwag ka mawawala para masabi mo yung karapatan mo. Ayan. So, ma-regulate, kasi ma-regulate yan eh. Talagang tama siya, dami masyado na. So, meron naman formula dyan. Dahil meron ng tricycle opera, parang regulatory office ng City Hall eh. So, in other words, existing na yan, updating na lang siguro. Okay, sa mga pedicab. Kaya huli-huli, talagang hindi ayos yun. Protection na natin sila na hindi sila abusuhin. Ayan, okay. Pag si Congressman Amado Bagat-Singh ang naupo, kayo tatayo. Salamat po sa inyo dyan. Meron tayong mga Facebook reactions. 119 na nag-like. Merong 45 na nag-love. May 5 na natawa. May 3 nag-wow. Wala naman nalungkot pero may isang nagalit. Alagay ko, yun? Hindi kaya yung kalaban mo yan. Ilan ba kalaban mo? Marami kang kalaban eh. Mabuti, isa lang nagalit. Oo nga. Kung mag-alala, tulog pa iba. Huwag mo nagisingin. Pero, eto po, meron kami ditong Complete Me. Ayan, eto pang millennial to, Kong eh. Pakibasa lang po, tapos pakikumpleto. Ayan. Pakibasa po ng malakas. Ayan. Kapag ako ay nanalong vice mayor sa 2019 midterm elections, ipinapangako ko na magkakaroon ng ikangang serbisyo tulad ng kabaka, abot ng aking makakaya ang mahihirap sa ating lungsod ng Maynila. Tsaka, kung nagagawa nyo ng sa private sector, dapat mas enhance pagka kayo ay nahalal na vice mayor. Yun, sigurado yun. Tsaka, wag mo nga alisin yung pagka ayaw sa'yo. Kahit na ayaw sa'yo, wag mo alisin. Kasi para ka magustuhan.
Ayan. Oo, good luck, Vice. Ay, Maraming salamat. maraming salamat. Salamat. Ayan ha. Mga taga Manila Vice Mayoral Candidate, former Representative Amado Bagatsing. Dito lamang po sa programa ang Bawal ang Pikon. Yes,